John chapter 3, verse 17 to 18. Sabi dito mga kapatid, sa Tagalog, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Last verse 19, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Manalangin tayo. Dakilat mabangking Diyos, nabasa na po Panginoon ang iyong mga salita na gagamitin namin Panginoon sa pangaral sa araw na ito. Dakila ka sa aming kalagitnaan, at nawa Panginoon, bigyan mo kami ng makalagit na karunungan, at ikaw nawa Panginoon ang magpadala ng mga gandang rema upang mayasik kung maigi Panginoon ang iyong salita sa bawat isa. At ito Panginoon ang mga salita na pangangailangan namin sa sukat ng aming ikaliligtas. Lord, sa bawat kamay na nagbibigay Panginoon, ikaw nawa Panginoon magbalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. At maraming salamat Panginoon sa lahat ng iyong pangako. Sa bawat kamay na nagbibigay Panginoon, na bubuksan mo ang mga durunungawan sa langit at ibubuhos mong ganap ang mga pagpapalang walang silid, sukat, kalalagyan. Maraming salamat Panginoon sa pangakong yan, at kami po Panginoon ay umaasa sa pangakong yan Panginoon na ibibigay mo sa amin. Ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang, in Jesus name. Amen. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Praise God, at malaya na po tayong makaupong lahat. So ang ating tema sa umagang ito mga kapatid ay napamagatang 5 hakbang sa kaligtasan. Sa English mga kapatid, 5 steps of salvation. Ayon sa ating teksto na binasa mga kapatid, sabi rito, pumunta rito ang ating Panginoong Hesukristo hindi upang tayo ay kanyang hatulan. Kaya mga kapatid, lahat tayo ay may karapatang tumanggap sa Kanya. Amen ba? Amen. So lahat tayo mga kapatid ay may karapatang tumanggap sa Kanya dahil hindi siya pumarito upang tayo hatulan, kundi upang tayo ay bigyan ng kaligtasan. Ngayon mga kapatid, ang sinabi rito sa ating tekstong binasa mga kapatid, ang ibinibigay niya sa atin ay kaligtasan. Ngunit, sabi rito mga kapatid, ang hindi maniniwala sa Kanya ay nahatulan na. Ang bigat ng mga kapatid. Hindi porket sinabi natin mga kapatid na mahal tayo ng Diyos ay sigurado na ang kaligtasan sa atin. Totoo, mahal tayo ng Diyos. Totoo, iniibig tayo ng Diyos. Ngunit nasa sa atin pa rin kung paano natin sasagutin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi dito mga kapatid, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay tunay na sumasampalataya sa Diyos, walang hatol na darating sa atin. Ngunit, sabi dito mga kapatid, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, wala tayong ibang dapat sampalatayanan kundi ang pangalan lamang Hesu Kristo. May mga nagsabi nga mga kapatid sabi nila ang Kristo hindi daw pangalan. Totoo naman, hindi pangalan ng Kristo. Pero mayroong pangalang Kristo. Meron din pangalang Christopher. Di ba? So, may kakilala rin ako mga kapatid. Ay, meron din pala tayong kasama dito. Christopher. Meron akong kaibigan, hindi ko lang alam kung parehas kayo, Brad, ng ano. Ang pangalan ng kaibigan, Christopher din. Nakuha ang kanyang pangalan mga kapatid dahil ang kanyang kapanganakan, December 25. Kaya, doon kinuha ang kanyang pangalan.
Kaya sabi ko nga ang ganda ng pangalan na yon, Christopher. Pero sa Jesus Christ, mga kapatid, hindi po pangalan yung Kristo. Ang Kristo, ibig sabihin kasi ng mga kapatid, ay Messiah. Tagapagligtas. So pag sinabi natin Jesus Christ, Jesus the Messiah, Jesus the Savior. Pag sinabi natin Jesus Christ. So, pag mag-a-address tayo, mga kapatid, sa pangalang Jesus, we need to complete this word, mga kapatid, Jesus Christ, or Jesus of the Nazareth, or Jesus the Savior. Kasi mga kapatid, mahirap naman pag sinasabi natin Jesus, ay hindi pala si Jesus Christ ang tinutumbok natin. Kasi may kakilala din ako, mga kapatid, pinanganak din siya ng December 25. At ang pangalan niya, Jesus. Pero, hindi po siya yung Jesus na tagapagligtas. Ni Lakay Susing. Susing ang palayaw eh. So, yan po mga kapatid. No? At meron din pala tayong pastor, mga kapatid. Jesus din ang pangalan. So, yun mga kapatid. Di ba? Kung titignan natin, ang Jesus, mga kapatid, na sinasabi sa Biblia, ay hindi po sila. At yung Kristo, o mga Christopher na sinasabi, hindi po sila yung sinasabi sa Biblia. Meron po talaga, mga kapatid, in specific mga kapatid, na tinutumbok ang Biblia. Kaya nga sinasabi rito, mga kapatid, kung tayo ay mananalangin, gamitin natin ang pangalang Jesus. Pero ngayon, mga kapatid, marami na kasing may pangalang Jesus. O, gamitin natin yung pangalang Kristo, marami na rin kasi may pangalang Kristo. Di ba? Santo Cristo, Milagroso. So, marami na rin, mga kapatid. Kaya kinakailangan po, meron po tayong specific talaga na babanggitin. Jesus Christ or Jesus of the Nazareth. Kaya minsan, mga kapatid, pag may mananalangin, ginagamit nila yun. Di ba? But, sabi dito, mga kapatid, kailangan natin sumampalataya kay Hesus Kristo. Pag sinabing sumampalataya, kinakailangan maniwala tayo sa Kanya. At alam nyo ba, mga kapatid, na mismo ang Panginoong Jesucristo ay meron pong iniwan sa atin na dapat nating gawin upang tayo ay maligtas. Sabi nga nila, mga kapatid, paano mo mapapatunayan na ang isang tao ay naniniwala sa iyo? Paano mo malalaman na ang isang tao ay tunay ang kanyang paniniwala sa iyo? In other words, paano natin malalaman na siya ay faithful sa iyo? Di ba, mga kapatid, maniniwala ka lang faithful kung maniniwala siya sa mga sinasabi mo. Kung gagawin niya yung mga sinasabi mo. Di ba, mayroong mga nagbibiro dyan eh, subukan ko nga to kung naniniwala sa akin ito. Pagawa ko to sa kanya. So, kung ano-ano na pinagpapagawa at ginagawa, yun, doon mo makikita mo akin na talagang naniniwala. Gaya ng teacher namin, mga kapatid, sa naniniwala kami sa kanya, sa experiment, mga kapatid, sa science, lahat ng sinasabi niya, mga kapatid, ginagawa namin. Yun pala, nasa try and error kami. But, still, mga kapatid, kaya namin ginagawa yun dahil naniniwala kami sa kanya. Sa mga tinuturo niya. So, doon mo makikita, mga kapatid, na meron talagang tunay na paniniwala kung sumusunod ka doon sa sinasabi niya. Kaya nga sinabi doon sa Samuel, mga kapatid, it is better to obey than sacrifice. Mas mabuti daw, mga kapatid, yung maniwala at tumugon ka. Agtulnog sa Ilocano, mga kapatid, kaysa doon sa mga sakripisyo na yan. So pag alam natin na ito ay kalooban ng Diyos, kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, we need to obey. Kinakailangan talaga nating sumunod. Dahil ito nga ay sinasabi nito, mga kapatid, na pag hindi tayo sumunod, ay nahatulan na tayo. Sumasa atin na yung hatol. So ano ba ito, mga kapatid? 5 step, mga kapatid, the 5 step of salvation. Ano ba ito mga 5 ang kinakailangan nating gawin upang tayo ay maligtas? Unang-una sa lahat, mga kapatid, pananampalataya. Kinakailangan po magkaroon tayo ng masidhing pananampalataya sa ating Panginoon. Yan po ang unang step.
Sabi nga sa Bible mga kapatid, faith cometh by hearing of the word of God. So sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, dumarating sa atin ang pananampalataya. At ang pananampalatayang yan mga kapatid, sinasabi sa Bible mga kapatid, sa book of Corinthians, kung di ako nagkakamali, o sa Romans, sabi ng mga kapatid na, sa 2 Timothy, sa 2 Timothy mga kapatid, nasabi doon, mula pa sa pagkasanggol ay nalalaman mo na ang katurang ito ay magbibigay sa inyo ng karunungan at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, ang pananampalataya mga kapatid ay magdadala sa atin ng kaligtasan. Kaso mga kapatid, alam nyo ba na mayroong dalawang uri ng pananampalataya? Na sinasabi ng ating Panginoon, ang bibig ninyo malapit sa akin pero ang puso nyo malayo. At napakasaklap mga dahil maraming ganito. Malapit ang kanilang bunganga sa Diyos pero yung puso ang layo. So paano natin makikita doon na tapos sabi nila gusto nilang maligtas pero di ba? Sabi ng Bible yan ang bunganga ninyong malapit sa akin pero yung puso niyo malayo. In other words mga kapatid, pananampalatayang nagmumula sa puso at pananampalatayang sa isip. Yun to, at tinutukoy sa dalawang uri ng pananampalataya. May pananampalataya ang galing lamang sa isip. Nananampalataya siya dahil nakikita niya. Pero wala talaga yung pananampalataya sa puso. Kasi ang pananampalataya sa puso, according sa Hebrews chapter 11, mga kapatid, sinasabi doon, ang pananampalataya, mga kapatid, ay lumalabas ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Pinaniniwalaan mo na yung bagay na hindi mo pa nakikita na darating. So, ang pananampalataya mga kapatid, kahit gaya na sinasabi sa prayer, pag nanalangin kayo, asahan yung natanggap mo na. Ibig sabihin, wala pa, pero kiniklaim mo na nandyan na. Yun yung pananampalataya mga kapatid. So, dadalhin ko kayo sa isang kwento mga kapatid patungkol sa pananampalataya na yan para makuha po natin ang ibig sabihin talaga. Meron pong isang lalaki mga kapatid, isang lalaki, circus man boy. The circus man boy mga kapatid, itong circus man boy ay naglagay ng lubid o wire mga kapatid sa 20-story na building. Magkabilaan mga kapatid. Kabilaan. Then sabi niya mga kapatid sa mga tao, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid dito galing gamit ang bisikleta na walang gulong, yung bakal lang. At ang sabi ng mga tao, naniniwala kami na kaya mo. So, yung pagsabi nila ng gano'n mga kapatid, yun pala ay hindi talagang kumbaga parang challenge lang nila. Kaya mo yan, circus boy ka So, madaling sabihin mga kapatid, kaya nung tumawid siya doon, sa lubid sa wire na yon, palakpakan yung mga tao kasi natawid niya. Then next mga kapatid, ang sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong bumalik? Siyempre nakita na nila na kaya niya na pumunta. Kaya sabi niya, kaya mo yan. Palakpakan yung mga tao. Kaya mo yan. Kasi nga nakita na nila Ito ang challenge sa inyo. Kung naniniwala kayo na kaya kong bumalik, isa sa inyo mag-volunteer na sasakay sa likod ko. Sa madaling sabi mga kapatid, walang nag-volunteer. Bakit? Kasi ang pananampalataya nila sa isip lang. Dahil lang doon sa nakikita nila. Minsan ganun tayo mga kapatid. Pagdating ng pagsubok, pagdating na nandun na tayo mga kapatid sa matinding kaganapan, ay napapaatras tayo. Pagdating na sinusubok na yung pananampalataya natin, gumigid up tayo. Di ba? Naramdaman nyo na ba yung mga kapatid na pag sinusubok na yung pananampalataya natin, naisip natin, Lord, nandiyan ka pa ba? Lord, makakaya ko ba to?
nang nangyayari sa atin. Na nung sinabi na nandyan na yung challenge, sige, isa sa inyong sasakay sa likod ko, nandun na yung challenge. Walang nagtaas ng kamay. Pero alam nyo ba, sa kwentong yon, meron isang bata na tumakbo at pumunta doon sa lugar niya at sumakay. At ang sabi nila mga kapatid, naku, yung bata, sumakay sa likod ng mama. Baka mahulog. At nung pumipidal na yung circus boy, mga kapatid, na nandun sa kamay, sa likod niya yung bata kumakaway pa. At yung mga tao, iba na yung sari-saring reaksyon na, may natatakot, may kinakabahan, mga nila sa, pag magkamali yan, mahulog yung bata, mamamatay. At sa madaling sabi, mga kapatid, sa madaling kwento, nakatuloy. At nung pagbaba ng bata, mga kapatid, pagbaba nila doon sa crowd, mga kapatid, hindi yung circus boy ang kinausap ng mga tao. Di ba dapat yung circus boy ang kakausap? Hindi, yung bata. Yung bata ang in-interview nila. Sabi nila sa bata, ba't ang lakas ng loob mo sumakay doon? Alam mo ba, pag magkamali yun at mahulog ka, mamamatay ka? Oo, alam ko mamamatay ako pag magkamali siya, mahulog. Eh bakit sumakay ka pa rin? Ang sagot ng bata, tatay ko yun eh. Tatay ko yung circus boy. Ibig sabihin mga kapatid, kilala natin ang kakayanan ng ating Ama. Kung Ama natin ang Diyos, mga kapatid, kahit anong pagsubok yan, kahit sabihin natin nandun na tayo sa pagbabalance ng ating buhay, magtitiwala pa rin tayo sa Kanya dahil alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa ating buhay. Minsan, mga kapatid, may dumarating sa atin na hindi natin nauunawaan. Lord, ano ba ito? Ito ba talaga ang plano mo pa? Lord, bakit dumating sa akin yung pagsubok na to? Lord, bakit nawala ang ganito? Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng bagay, magpasalamat ka lang sa Diyos. Gaya ng sinabi ni yung memory verse, Sister Rose, mga kapatid, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala lang tayo sa Kanya. In other words, mga kapatid, sa ating verse, mga kapatid, sabi doon, trust in the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Magtiwala tayo sa Kanya. Yun lang ang gusto ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Hindi na natin kinakailangan na unawain kung ano pa ang pinaggagawa ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Bible, mga kapatid, I have a plan for you. Sabi ng Panginoon, meron akong plano sa iyo. I have a plan for you to prosper you. Yun ang plano ng Panginoon sa atin. Tayo ay Kanyang pagpalain. Pero minsan hindi natin nauunawaan, bakit kaya ganyan ang bakit ganito ang sitwasyon, bakit ganito ang lakad, bakit ganito patungo, bakit ganito papupuntahan. Hindi natin nauunawaan ang plano ng Diyos, pero meron siyang pangako. Ang plano niya ay ang magandang buhay para sa atin. Kaya sinasabi nyo, magtiwala lang tayo sa Diyos. Sabi nga doon sa Psalm 18, mga kapatid, verse 8, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Diyos. At huwag tayo magtitiwala sa tao. Sa Kanya lang tayo magtiwala. So yun po yung pananampalatayang galing sa puso. Kasi kung kilala mo ang Diyos sa buhay mo, anuman ang dumating ay hindi tayo maliligaw. Anuman ang dumating, hindi tayo mapapahamak. Anuman ang dumating, basta magtiwala tayo sa Diyos, mga kapatid, merong tagumpay na darating sa ating buhay. Yan lang naman kailangan natin eh. Yan ang kailangan natin gawin, ang magtiwala lamang tayo sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. So napakaganda po na tayo ay magtiwala lamang sa Diyos. Gaya ng sinasabi ko kanina, mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. Minsan lang dumarating sa atin, mga kapatid, yung pakinamdam tao, di ba? Na nandun pa rin yung tinatawag natin na worry. Hindi yan mawawala. Darating sa atin yung kawalan at matatakot tayo. Hindi yan mawawala. Pero isa lang ang pangako ng Panginoon sa atin, magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala lang tayo. Pangalawa, mga kapatid, kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos,
at alam natin mga kapatid na siya ang gagawa sa ating buhay, ito ang pamamaraan natin sa pag-surrender sa Kanya. Ang pangalawa mga kapatid, yung repentance, pagsisisi. Kasi nga mga kapatid, lahat tayo makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. For all have sinned and come short to the glory of God. Sa lahat ay nagkakasala, mga kapatid, at nagkulang tayo sa dayag o sa gloria ng Diyos sa atin. Lahat po tayo mga kapatid. So kinakailangan po natin humingi ng tawad sa Diyos. Kinakailangan natin yung tinatawag na repentance. Kinakailangan natin mga kapatid magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi nga ang Biblia nagtuturo sa atin mga kapatid na walang marumi na makakapasok sa karya ng Diyos. So kinakailangan natin magpalinis mga kapatid. So ang way ng pagpapalinis natin mga kapatid ay ang paghingi ng tawad. Ang sabi nga ng Bible mga kapatid, sa Book of Isaiah, gaano mang kapula, kaitim, ang iyong kasalanan, kaya niya itong paputiin. At ang sinasabi dito sa New Testament mga kapatid, He is just to forgive your sin. Siya lamang ang may karapatan magpatawad sa ating mga kasalanan. Then now, mga kapatid, paano tayo papatawarin ng Diyos? O sino ba ang patatawarin ng Diyos? Ang lahat ng tao nagkakasala. Ngayon, sino ang papatawarin ng Diyos? Simple lang mga kapatid, yung mga taong lumalapit sa Kanya at humihingi ng tawad. Siyempre, pag hindi ka na malalapit sa Kanya at hindi ka hihingi ng tawad, paano ka patawarin ng Diyos? Di ba? Hanggat hindi ka lalapit, hanggat hindi mo isusuko ang buhay mo sa Diyos, at hindi ka hihingi ng tawad, baka hindi ka patatawarin ng Diyos. Kailangan natin magpakumbaba at humingi ng tawad. Dahil sabi nga sa Biblia mga kapatid, ipangaral niyo ang salita ng Diyos. Gamitin niyo ang pangalan ng Jesus sa ikakapagpatawad ng mga kasalanan ng tao. So napakahalaga mga kapatid ang pagsisisi. At tanggapin natin sa ating sarili na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Yan po ang pangalawa mga kapatid na step natin. Pananampalataya at pagsisisi. At ang tunay na pagsisisi mga kapatid, ang sabi nga doon, pag ikaw ay nagsisi na, hindi ka natitingin sa likod pa. Diba? Parang ganito lang yan mga kapatid eh. Gusto mo sanang pupunta ng lawag, pero dahil sa nagsisi ka, nagrepent ka mga kapatid, nagbago yung isip mo, hindi ka natutuloy doon, kundi pupunta ka na ng bigan, tatalikuran mo na yung lawag. Parang ganun lang yung mga kapatid eh. Pag tinalikuran mo na mga kapatid, ang pupuntahan mo sana, at binago mo na ang direksyon mo at pupunta ka na doon mga kapatid, doon ka na haharap. Hindi na palingon-lingon ka pa ng likod mga kapatid. Dahil sabi nga doon sa Biblia, mga kapatid, walang nag-aararo na palingon-lingon, kundi tuwid lamang ang tingin. So kinakailangan mga kapatid, pag nagsisi na tayo sa ating kasalanan, hindi na tayo babalik sa pagkakasala. Huwag nawa tayong magaya gaya ng sinasabi na example sa Bible, huwag nawa kayong maging gaya ng aso o kaya ng baboy na matapos ng isinuka ng aso, kinain ulit. Matapos mong pinaliguan yung baboy, bumalik ulit sa kaputikan. Huwag nawat kayong maging ganon. Yun ang sinasabi ng Biblia mga kapatid. So kinakailangan sa atin, kapag nag-decide tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, nagsisi na tayo sa ating kasalanan, huwag na tayong babalik pa sa mga maling gawain. Dahil ang tunay na pagsisisi ay hindi na gumagawa pa ng kanyang mga maling ginagawa. Di ba? Parang tayong mga magulang lang. Nung pinagalitan natin yung anak natin na huwag na lang gagawin yung ginawa nilang mali at ginawa nila ulit, di ba malalaman natin na hindi talaga siya tunay na nagsisisi.
Kasi ginawa niya ulit eh. Pero pag hindi niya na ginawa, doon na natin nakita mga nagsisisi talaga siya. So yan po mga kapatid yung pagsisisi. Pangatlo mga kapatid, kapag ikaw ay humingi na ng tawad, ito na yung pangatlo, may karapatan ka nang tanggapin ang bautismo sa tubig at sa Espiritu Santo. Kapag tunay na yung pagsisisi mo mga kapatid, may karapatan ka nang tumanggap. May karapatan ka nang tumanggap sa banal na Espiritu ng Diyos at sa bautismo mga kapatid sa pangalan ni Jesucristo. Hello? Yan ang kagandahan mga kapatid. Kasi may mga kakilala ako mga hindi pa sila baptize sa pangalan ng Panginoon, hindi pa sila baptize sa tubig, pero nakatanggap sila ng banal na Espiritu. Dahil ang kanilang puso mga kapatid ay talagang totoong humihingi ng kapatawaran sa Diyos. At according to the Bible mga kapatid, Diyos lamang ang nakakakita sa kaloob-looban ng ating puso. Ang tao pwede ka magsinungaling sa kanya sa kapwa mo tao. Sabi mo sa kanya, tunay na nagsisisi ako kahit hindi. Pakitang tao. Pero sa harapan ng Diyos alam niya eh. Kaya nga sinasabi doon sa book, sa Acts chapter 10 mga kapatid, sabi ni Pedro doon, meron pa bagat tayong karapatan na ipigilin ang tubig na bautismuhan sila? Na tinanggap na nila ang banal na Espiritu ng gaya ng tinanggap natin. So, kapag ikaw ay tunay na nagsisisi sa iyong kasalanan, may karapatan kang tumanggap. At ang kaganda nito sa banal na Espiritu mga kapatid, pag natanggap mo siya, masabi natin talaga na wala nang karapatan pa yung tao na pigilan ka sa pagpapabautismo mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi nga natanggap mo eh. Ang Diyos nga napatawad ka eh. Ang Diyos nga tinanggap ka eh. Tapos yung tao hindi ka pa babautismohan sa pangalan ni Hesus. Ang Diyos nga nakatarok na sa'yo. Nakita niya na nakarapat-dapat ka. Tanggap na tanggap ka ng Diyos. Yan po mga ang kagandahan. Pero pag ikaw ay nagsisi na mga kapatid at gusto mong tanggapin ang bautismo sa pangalan ni Jesus, pwede naman. At sunod yung bautismo sa Espiritu Santo. Gaya na sinasabi sa Biblia mga kapatid, ang bautismo sa Espiritu Santo ay hindi po pwedeng ibigay ng tao. Dahil nga si Juan Bautista nga sinabi niya dun eh. Ang maibibigay ko lang sa inyo, sabi niya ni Juan Bautista, bautismo sa tubig. Pero may darating na mas dakila kay sa akin at kahit ang kanyang sandalya sa wala akong karapatan. Siya ang magbabautismo sa inyo sa apoy, sa Espiritu at apoy. Sabi doon mga kapatid. So, walang karapatan ng tao magbautismo sa inyo sa Espiritu Santo. Walang karapatan ng tao magbautismo sa atin ng Espiritu Santo. Ang may karapatan lang dyan ay ang Diyos. Dahil Diyos lang ang nakakakita ng kaloob-looban ng ating puso. Kaya hindi tayo makakapagpasinungaling mga kawad na sabihin natin na hindi pa dapat yan bautismuhan. Pero pag natanggap niya ang Espiritu Santo, wala tayong karapatan ng pigilan yun. Maging ang ating sarili, hindi na natin pwedeng pigilan dahil tinanggap na tayo ng Diyos. Nakita na ng Diyos na ikaw ay tunay na humingi ng kapatawaran. Pangapat mga kapatid, sabi nito, living a holy life. According sa Bible mga kapatid, sinasabi doon, kung walang kabanalan, ay walang makakakita sa Diyos. For without holiness, no man shall see the Lord. So kinakailangan natin na may kabanalan mga kapatid. At ang kabanalan na tinutukoy dito mga kapatid, dalawang klase. Kabanalan sa ating loob at kabanalan sa labas. Kung malinis ang loob mga kapatid, susunod na malilinis ang labas. Kaya lagi kong sinasabi mga kapatid sa ating mga kapatiran, i-prioritize ninyo na unahing linisin o pakabanalin ang loob ninyo. Ugali ninyo, pananalita ninyo mga kapatid. Totoo nga, banal-banal na, napakabanal ka manamit, pero pag magmasalita ka naman nakakasunog. Di ba? Totoo nga, sa mga babae, excuse me totoo nga ang haba ng buhok mo, pero pag magsalita ka di ba? Sunog buong barangay. So,
What for? Ang haba nga ng palda mo, kasing haba naman ang dila mo. Wala rin mga kapatid. Kaya lagi kong sinasabi, lagi kong ini-encourage mga kapatid, ang bawat isa, unahin nating pakabanalin ang loob. Kasi hindi ako naniniwala mga kapatid na banal ang loob mo na hindi susunod ang labas. Lagi natin tatandaan mga ang holiness mga kapatid, hindi yan gawain ng tao. Hindi mo yan gawain, gawain yan ng Diyos sa buhay mo. Nagre-reflect ang Diyos, nagmamanifest ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa loob mo. Kasi kung ano ang nasa loob, yun ang lalabas. Mga kapatid, kaya kung banal ang iyong loob, ang nasa loob mo ay banal, makikita sa buhay mo na ikaw ay banal. Kaya nga minsan mga kapatid, maraming natitisod eh. Banal manamit, banal daw mga kapatid. Pero, mali naman ang kanyang buhay. Hindi naman nakikita sa kanya, hindi naman nagre-reflect. Kaya kinakailangan mga kapatid, unahin talaga natin ang ating loob. Unahin natin mga kapatid. Magpakasanto sa loob. At ang panghuli mga kapatid, sa 5 step ng ating kaligtasan, magpatuloy lang na maglingkod sa Diyos. Hindi porket mga kapatid na kompleto mo na yung 1, 2, 3, and 4 mga kapatid ay pabanjing-banjing ka na. Hindi po! Dahil biblical say, sa Book of Matthew mga kapatid, ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ang sinabi ni 1 Peter mga kapatid, be sober and be vigilant mga kapatid. Dahil ang inyong kaaway ay parang leon na umaatungal na umaaligid sa iyo. In other words mga kapatid, kinakailangan pa rin natin mag-ingat at magbantay sa atin. Kinakailangan pa rin natin magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Kinakailangan pa rin mga kapatid na magpatuloy tayo na magpagamit sa Diyos. Huwag nawa tayo mga kapatid maging gaya ng iba mga kapatid na maging gaya ng 5 police virgin mga kapatid na sila ay naging pabanjing-banjing na. Sila ay nagpa-happy-happy na. Sila ay nagpapakasasa na sa kanilang kaligtasan. Pero nung pagdating, nung husband nila mga kapatid, naiwan sila. Bakit? Dahil pabanjing-banjing Christian sila. Tularan natin yung 5 mga kapatid na 5 wise virgin mga kapatid na laging nagpapakasanto, na laging nag-iingat, lagi nilang chine-check yung kanilang sisidlan ng oil kung ito ay laging puno mga kapatid. In other words, sabi nyo bakit, kung titignan natin sa ibang mga panalita mga kapatid, lagi nilang ini-examine ang kanilang buhay na sila ay nasa Diyos pa rin mga kapatid. Praise God. Kaya ito ang kinakailangan natin maging buhay Kristiyano mga kapatid. To gain the true salvation mga kapatid. Praise God. So kung titignan natin mga kapatid, the 5 step of salvation, ang pananampalataya ang pinakauna roon. Pangalawa, ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pangatlo, mga kapatid, ang pagpapabautismo sa tubig at sa Espiritu. Pang-apat, mga kapatid, ang mabuhay tayo bilang isang banal, mga kapatid. At ang panglima ay magpatuloy sa paglilingkod natin sa Diyos. So according to the Bible nga mga kapatid, dito sa number 4 na living a holy life, God said, be holy because I am holy. Pero yung sinasabi ko kanina mga kapatid, unahin natin ang ating loob. Unahin natin ang ating isip. Unahin natin ang ating bibig mga kapatid. Bakit yung sa isip mga kapatid? Kasi minsan mga kapatid ang daming pumapasok sa ating isip na nagiging judgmental tayo minsan. Pero ang bilin ng Diyos sa ating mga be understanding. Kinakailangan palawakin natin ang ating understanding, ang pagkaunawa sa mga bagay-bagay mga kapatid. At itong pinakahuli sa lahat mga kapatid, yung magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy lang tayo na magbasa ng Biblia, magpatuloy lang tayo sa pananalangin mga kapatid, magpatuloy lang tayo sa pagdalo sa mga gawain, magpatuloy lang tayo mga kapatid na magpagamit sa Diyos sa ating buhay. Kaya sa ating pagtatapos mga kapatid, sabihin ko sa inyong lahat, mahal tayo ng Diyos. Hindi na natin kinakailangan na pahirapan pa ang ating sarili.
Dahil sinabi nga sa Titus, mga kapatid, hindi ka maliligtas sa iyong mga gawang mabubuti, kundi sa habag ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi na tayo maliligtas doon sa mga katuruan, mga kapatid, na kinakailangan pa natin magpasan ng krus at magpapalo-palo sa ating sarili. Hindi na kaligtasan, mga kapatid, yung tinatawag na nakaluhod ka, nalalakad ng 1 kilometro. Pagpapahirap sa sarili, mga kapatid. Hindi po yun ang kaligtasan na inaalok sa atin ng Diyos. Kasi nga, grasya na ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang sabi sa Titus chapter 3 verse 5, mga kapatid, kayo ay maliligtas sa habag at grasya ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakang muli at sa pagbabago ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, alam ko lahat tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Alam ko lahat tayo mayroong pananampalataya. Pero ang tanong, mga kapatid, pinagsisihan na ba natin ang ating mga nagawang mali sa harapan ng Diyos? Nakapagpasalamat na ba tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay? Kaya ito ang oras, mga kapatid, habang tayong lahat ay tumatayo,